Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Pisces, Lola Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribes, and share. So, tingnan po natin ha, ang inyong energy. Okay? So, ito po is aabangan ninyo ha, tuwing Saturday po kayo. Yan ha. So, ibig sabihin, tomorrow, Saturday, March 7 to March 14. So, let's see the energies. Okay? Pisces, okay? Ano ito, okay? Ibig sabihin nito, merong delaying. Kung ano itong hinihintay ninyo, makakaroon ng delaying. Diba? Yan. Madidelay daw. Hindi matutuloy. Diba? Maaring isaset uli sa another time. So, naririto ang tinatawag country, okay? So, maaring ito yung tinatawag na ano itong bahay mo na kumbaga dito at home ka. Yan, 'di ba? Maaring ang bahay mo is nasa bukid, either yan, it's more nasa bukid. Maaring mas prefer mo ang buhay sa na ikaw is nag-iisa, 'di ba? Yan. Masaya ka pagka nasa sarili mong bahay, 'di ba? At home ka. So, naririto ang tinatawag na alaala. Kay mga alaala, nagbabalik or mga nangyari from the past, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag hindi nagkaroon ng success. Yan ha, mga naguho mong pangarap. Yan ha, maaring from many years or recently lang, di ba? Hindi nagkaroon ng success. So, naririto ang tinatawag your lucky star, di ba? Who is your lucky star, di ba? It's like tinatawag hindi mo pa alam, di ba? Maybe ito sa pag-ibig, sa kaperahan, sa negosyo, di ba? Sa iyong career, di ba? Wala pa. Yan. Your lucky star. Hindi mo pa nakikita. Kulabo pa. Okay? So, naririto ang tinatawag fire, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na sunog. Merong gustong gawa ng sunog, di ba? Yan. O maaring sabihin na natin gusto niyang makalimutan, di ba? Sunugin ang mga nakaraan, pangit na mga, ibig sabihin, susunugin na niya yung mga pangit na nangyari sa buhay niya. Bawal sabihin natin from recently, from the past, susunugin na, okay? It's like para wala nang makita, walang ebidensya, walang bakas, di ba? Forgotten, yan. Ibig sabihin nito, aalisin na sa sistema, okay? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag para wala nang, it's like wala nang balikan. Abo na lang, di ba? Yan. Let's see your other energies. Yan, sandali, mali. Ito pala, ito. Pisces with the water elements. Okay, so ibig sabihin nito may nakahiga, di ba? At home siya. Yan ha, okay. Baka nagpapagaling siya, di ba? Okay. Kumbaga dito yung tinatawag, ine-enjoy niya. Okay, mahilig siyang nakabukas ang bintana niya, malakas na hangin. Siguro may mga alaga siyang buhay. It's all about comfort. Komportable siya kung saan siya is naroon, di ba? So meron itong number 31, di ba? Yan. At home. Walang magsasabi sa kanyang bumangon ka dyan, magluto ka. Walang magsasabi sa kanyang, oy, kaunin mo ang mga anak mo sa school, di ba? Kumbaga dito ay tinatawag, sarili lang nila, di ba? Yan. Siguro gusto lang nila, mag-isa na lang sila para magagawa nila ang gusto nila sa buhay nila, di ba? Yan. So ito yung tinatawag, hindi sila nakikipag-unahan sa oras, di ba? Walang intindihin. So, narito ang tinatawag na nakatingin siya sa mirror, di ba? So, it's about tinatawag dating, mating, okay? Kasi meron doon penguin, di ba? Marito'y balo, mag-isa sa buhay, di ba? So, meron itong number 16, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na merong kalungkutan, okay? May kalungkutan siya sa buhay niya, okay? Yan. So, maaring naghahanap siya ng
makakasama, 'di ba? Makakasama sa buhay niya, 'di ba? Yan. So dito siguro siya sa tinatawag lucky star, 'di ba? Hindi pa niya alam sino ang kanyang makakasama, makikilala, 'di ba? If ever gahanap pa siya. Tinatawag na soulmate. Okay? So narito ang tinatawag na meron itong number 7, very very greedy. Kita mo? Ibig sabihin hindi masaya ang buhay niya, 'di ba? Ito yung tinatawag punong-puno siya ng suklam. Punong-puno siya ng it's like tinatawag living in the past, 'di ba? Hindi pa niya ma-let go, okay? So meron itong tinatawag number 7. Yan ha. Ito yung tinatawag na ganid. Meron ditong ganid, 'di ba? Tinatawag na it's like tinatawag na mapagkamkam, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, kung ano man itong hawak-hawak niya, ayaw niya itong pakawalan. It's like sinasabi niyang, this is mine. Okay? Nobody can touch this. Diba? Yan. Kumbaga dito tinatawag, ay kakagating kita. Diba? It's like tinatawag, very, very territorial ang taong ito. Huwag mong gagalawin ang kanyang gamit. Diba? Huwag mong gagalawin ang kanyang, halimbawa sabihin na nating kwarto niya, huwag kang papasok sa kwarto niya. Diba? Yan, very, very territorial ang tao na to. Yan ha. So, dito ko ilalagay ha. So, ito, nakikita dito, tinatawag, it's like tinatawag, maano siya, di ba? Yung tinatawag na, halimbawa, kasi meron dito, mga anak niya, di ba? So, meron dito, it's like tunay na tao, di ba? Pero iba ang kulay, di ba? So, ibig sabihin nito, mapagmahal siya. So, hindi siya rasista, di ba? It's like tinatawag na, kahit ano pang itsura, di ba, ng bata, maybe sabihin na natin, mahilig siyang mag-ampo ng bata, 'di ba? Mahilig siyang tinatawag na kumuha kaya ng mga halimbawa mga hayop, 'di ba? Yaan. So ibig sabihin nito yung tinatawag may number 17 ito. Okay? So ibig sabihin nito yung tinatawag na yung puso niya, meron siyang soft spot, 'di ba? So ibig sabihin nito hindi siya rasista. Pangit man ito man ay may kapansanan, ibig sabihin niya, aalagaan niya. Okay? Kung ibibigay sa kanya, aalagaan niya. Diba? Yan. May pusong ina. Yan ha? Okay. So, lagay ko ulit dito. So, naririto, ang tinatawag na meron doong maitim na ulap, di ba? Suicidal na, di ba? So, it's more about self-sabotaging. Di ba? Yan, Okay? So, meron dito tinatawag na dolphin. It's like tinatawag, wag mong gagawin yan. Diba? Maybe ito yung tinatawag inner soul, inner self, diba? Inner voice. Kasi ang dolphin represent intuition, diba? Yan. So, kumbaga dito yung tinatawag, wag kang tatalon. Mag-isip ka. So, may number 33 ito, diba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi niya makaya, okay? Hindi niya ma-resolve ang problema kinakaharap niya. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na gusto na niya. It's like, gusto na niyang magpatiwakal, di ba? Gusto na niyang mawala na, di ba? Yan, desperado na ang taong ito, di ba? Yan. Kaya dito, it's like, dito, it's like, buburahin ko na. Kailangan mabura na ako sa mundo. Okay? So, that's what I see for you. Let's see. Yan, meron dito, revoir un cadeau. Yan ha. Okay. Meron itong number 17. Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag gifts, di ba? It's like every day is Christmas. Yan na mapagbigay. Kasi naman itong taong ito, napaka mapagbigay. Yan na, it's like nakabukas ang bahay niya, di ba? Kumbaga dito, hindi siya madamot, di ba? It's like gagawin niyang Pasko ang buhay mo, di ba? It's like tinatawag, halika din papamperin kita, i-spoil kita, di ba? Yan, sky's the limit, okay? Last card na natin tinatawag na The Queen of Spades. Yan ha.
So, ibig sabihin nitong the Queen of Spades na ito, gains, magkakaroon ng gains sa inyong buhay, di ba? Maari sa marriage life mo, di ba? Whatever your situation is, magkakaroon ng tinatawag malaking pagbabago dahil narito ang the nine of, the Queen of Spades. Yan ha, mariresolve din ang problema nyo, okay? So, kung kayo may mga away, marriage man ito, other people, di ba, friends, sa trabaho, di ba, sa bahay man, mga kapatid. Ibig sabihin nito, tinatawag na mapapalitan ng pag-ibig, pagmamahalan, di ba? Tinatawag na healing, okay? So, whatever is this, kung ano itong tinatawag nangyari, nagkaroon ng abort, delaying, okay? Tinatawag unsuccessful, the outcome, failure. Ibig sabihin nito, tinatawag na ano na ito, okay? It's like let go, i-let go na, okay? And it's more about tingnan ang buhay. Napakaganda ng buhay. Maybe nalilimutan na ninyong the smell of flowers, di ba? Yan. So it's more about tinatawag dito, you will receive, di ba? You will receive a gift, di ba? In the form of flowers, fruits, materials, maybe money, di ba? Maybe jewelries, di ba? Or sabihin na natin ipapamper ka, you will go to the sauna, di ba? Yan, shopping, okay? So let's see your tinatawag na challenge. Let's see the challenge para sa mga Pisces. Okay, so ibig sabihin nito, yung tinatawag na relax ka lang, di ba? Everything's under control. Yan ha. Huwag mo raw dibdibin masyado ang buhay. Okay? Yan. Enjoy mo lang. Okay? Every minute of the day. Di ba yan? No? Kaya dito kita mo. Yan. Huwag kang magpakabahala. Di ba? So, it's about kung halimbawa meron kayong mga gustong gawin, passion, i-discover, o yung tinatawag hobbies, yung tinatawag creativity, take it out, di ba? Ibig sabihin nito, ilabas mo, di ba? Yan. Baka gusto mo magpaganda ng bahay, gusto mo mamasyal, gusto mo magtanim, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag the outcome. Let's see the outcome, okay? So, ibig sabihin ng the outcome na ito, it's about yourself. About only yourself, di ba? It's like tinatawag sarili mo lang, okay? Panatag na pag-iisip. Yan ha? Okay. So, it's like tinatawag, forget about your obligation, forget about your responsibilities. Enjoy mo muna ang sarili mo, okay? Yan. Baka meron kang gusto, di ba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag nga, give a lot of time for yourself, di ba? Pag-isipan mong mabuti. If you want to enter a new relationship, di ba? Ibig sabihin nito, if you have a tendency, tinatawag na self-sabotaging, abay mag-isip-isip ka, di ba? Yan. So, maaaring meron kang gustong pag-alayan ng iyong pera, ng iyong pag-ibig, ng iyong time, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, magpapatuloy ba ito? Yan. Oo, magpapatuloy. Kaya narito kita mo. Yan, di ba? It's like all your sacrifices, all your pains, all your sufferings, yan is magkakaroon ng tinatawag na rewards. Okay?